What's up guys? Welcome back to our YouTube channel. And for today's video ay gagawa kami ng tanghulo. Ito yung mga ingredients namin. Simulan na ang tanghulo tutorial. So ito yung mga kailangan natin. Grapes, strawberries. Gusto sana namin green yung grapes para colorful siya. Kaso wala kaming mahanap. Sa grocery lang namin yan nabili. Sugar, barbecue stick, yellow na may kunting tubig. Kailangan natin ng pot na gagamitin mamaya at saka yung measuring cup. Natapos na namin linisin yung fruits. Kailangan siyang linisin, then punasan para wala siyang excess na water. Bago siya tuhugin ng sticks. Kailangan mo siya ayusin sa pagtuhog. Tapos depende yan sa'yo kung ilang piraso yung ilalagay mo. Mas maganda rin na 4 to 5 fruits lang yung tutuhugin kasi kapag mahaba siya, mahirap na siyang i-coat mamaya. Pero depende naman yun sa pot na gagamitin mo. Kapag malaki, okay lang na mahaba yung nasa stick. Kapag maliit, so kailangan mo din liitan para hindi mahirap mamaya mag-coat. Sa mga hindi pa familiar kung ano yung tanghulo, ang tanghulo ay isang traditional Chinese snack na fruit coated with sugar. Kinakain nila to tuwing winter. So, sa panahon ngayon, pwede nang kahit anong season pwedeng gumawa. At pwede rin kahit anong fruits. Ito na pala lahat ng natuhog namin. Medyo marami pala. Next naman, ilalagay na natin yung white sugar sa pot. So, 2 cup ng sugar, tapos 1 cup ng water. 2:1. Kapag nabuhos mo na yung water, hindi mo na sila kailangang i-mix. Saka masindihan ng dapat medium to low heat lang. Wag na wag pa rin haluin at hintayin lang siyang kumulo. Habang naghihintay ay i-ready mo na rin yung mga kailangan. Like yung yellow na may tubig, dapat malamig na siya. Tapos plate na may parchment paper or tissue kasi kailangan after mo ibabad sa malamig na tubig, i-drain mo siya or tanggalin yung water kasi kapag basa siya baka ma-dissolve yung sugar. Kapag ganyan, hindi pa rin siya pwedeng haluin. Antayin pa rin na mag-caramelize. Parang inabot ng 30 minutes higit bago mag-caramelize. Pero para mas maganda, i-test mo siya. Kukuha ka ng konti sa pot ng syrup. Tapos ibabad mo rin siya saglit sa tubig na may yelo. Kapag tumigas na siya, yun na yung perfect time na pwede ka na mag-coat. Sa pag-coat naman, kailangan mo rin ng mabilisan para hindi ka maabutan ng pagtigas ng syrup. Kaya kailangan mo rin ng assistant. Kasi kahit na nagmamadali, kailangan pa rin mag-ingat kasi sobrang init nga nakapaso. So, ingat pa rin sa paghilos. Kahit medyo may pagmamadali siya. So, ayan, kakoat na natin at ibabad sa yelo. Saglit lang yung pagbabad doon na kasi kapag natagalan, baka ma-dissolve yung sugar sa tubig. Hindi ko pa rin pinatay yung apoy dito kasi baka tumigas siya kapag wala ng heat. Pero tinitilt ko na lang yung pot kasi hindi naabot. Mahaba kasi yung stick. O natuhog naming prutas. Natatawa din pala kami dito kasi kakulay siya ng chorizo. Para siyang chorizo yung favorite namin. Kaya maganda sana yung kulay ng grapes na green. Pero wala kasi yan lang talaga available. Yung iba naman nilalagyan nila ng orange para mas colorful siya. Tsaka ma-identify mo talaga agad na prutas siya. Pero okay na yan. Tsaka nakakatuwa kasi parang perfect yung gawa namin. Kahit first time pa lang namin gumawa kasi nag-harden talaga yung syrup na kapag binangga mo siya, parang siyang tumutunog. Tapusin lang namin to lahat i-coat. Kapag kakunti na lang yung syrup sa pot, pwede mo nang gamitan ng kutsara. Yan, para mas mabilis. Kasi baka mag-harden na rin siya. Ayan, malapit na siya matapos. Excited na kami tikman. Kailangan totally natanggalan yung excess water para pwede mo siyang ipagpatong-patong. Hindi na sila magdidikit. Try natin siyang ipukpok kung matigas na talaga. So, yun, tikman na natin. Let's eat! Ba't nakatingin ka sa akin? Ay, tigas? Perfect! Ang unang gawa natin, perfect. Kita na. Pero sa natin. Dahan-dahan baka matanggal yung pasta natin. Alright, ito na unugkuhan ka ng chorizo.
Ang pang chorizo. Favorite namin chorizo. Kuha na ko ako ni. Nga. Diba? Baka natin abutin yan. Halbit mo na rin ako. 5K. Happy 5K subscribers! Thank you ulit sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa amin. Naabot namin ng 5K subscribers dahil po yun sa inyo. Thank you for watching! Bye!